What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Pinag-technician sa mga hindi pa nagsusubscribe. Subscribe na kayo. Click the notification bell button. Click nyo like, share nyo rin na mga videos. So ayun guys, repair natin tong Zamdon toroidal solar inverter. So kung nakikita nyo guys, pure sine wave siya. So ayan, from AC input, inverter, and then load. Ayan. So eto guys, pwede niya i-charge yung battery. So pwedeng ito maging charger ng battery guys. Or, ano saan yun? Ah, bale inverter lang siya pala guys. Inverter lang. Kasi kung titignan nyo rito mabuti, so output lang to, tapos battery lang to eh. Tapos input AC. Output AC, dalawa yan. Tapos isang input AC. Tapos battery. So, ang kagandahan dito guys, parang 2 in 1 na siya. Pwede siyang maging ah paano ba tawagin? Charger at saka inverter. Ayan. So hybrid na siya guys. Ayan. So wala lang siyang pang-charge ng solar. So hindi pala siya charge ng solar. Akala ko pwede siya sa solar panel na inverter. Ayan guys. Yung may limiter pero hindi, ano pa lang siya, inverter lang siya guys, kasi dito pa lang makikita na pala natin oh. So AC input, inverter, tapos load. So pwede niya i-charge yung battery, tapos pag nawala ng kuryente, eto ng battery ang magiging ano niya guys, power supply niya ngayon, or magiging power bank niya yung battery. So pag ganoon naman siya. So ang sira po nito guys, kailangan mo na ano guys, tuktukin para makapag-charge yung battery. Ayan. Or ano daw, basta nasa dalawa lang yun basta pagka tinuktok nyo, tsaka lang siya gagana. So, ibig sabihin merong contact na hindi nagko-contact. So, balik kay Sir Albert Pangilinan po to. Ayan. Ayusin lang natin siya. Pero guys, alam ko na kung ano yung problema nito. Bali, bubuksan lang natin yan. Ayan, bubuksan lang. Tapos, papakita ko sa inyo yung loob syempre. So, yun mga sir, kung nakita nyo, wala na yung mga screw niya. Kasi ayun ang daming screw na tatanggalin bago matanggal yung pinaka-panel niya. Pero bago yan guys, kailangan alisin yung connector dito guys. Ito, tanggalin natin to para matanggal siya guys. Ayun. Okay. So, bale front panel lang naman siya, tsaka display lang. So, nandito talaga yung pinaka main yan guys. So, bale, ayan, kung nakikita nyo, toroidal talaga siya. Laki niyan guys, oh. So, ilang watts yan? Ito yung specs niyan guys. So, ayan yung model number. So, off-grid inverter talaga siya guys. Off-grid. Ayan. So, 1000 watts. Tapos, ang output niya ay 220 volts. Input 12 volts na battery. Lithium or lead acid. Tapos, ayan, kung nakita nyo, AC input up to 275 volts AC. So, output niya talaga is 220 lang volts, guys. Yung AC charging current niya up to 15 amps. Adjustable pa yun, guys. Syempre, depende kasi sa battery na i-charge. So, ayan. At least, nakita lang natin, guys, yung specs niya. So, kung nakita nyo dito, meron siyang driver transistor. Ito. Bali, MOSFET yan, guys. Yan yung number niya mismo. Yung nasa unahan na yan. So, i-check nyo lang yung driver MOSFET na yan. Power MOSFET pala guys. Driver MOSFET tuloy. Kasi yung driver niya na ito mismo. Ayan. So, siya yung nagka-convert ng pure sine wave. Ayan. So, ayan. May mga capacitor tayo dito na 25 volts. Ayan o. 2,200 farad. Ayan. 2,200. Microfarad pala guys. Farad tuloy. Microfarad pala. Sorry. Tapos yung dito guys,
Bali, pinapakita ko lang sa inyo yung mga ano niya guys, regulator, yan. Regulator yan, 12 volts yan, no. L7812 CB, so constant voltage na 12 volts na regulator. Tapos yung ito, ano yan, 5 volts, negative 5 volts naman siya. L79 naman siya guys, L7905, so negative 5 volts naman siya. Kasi yung 78 is positive 12 volts, etong 79 is negative 5 volts. Kasi yung huling number na yun, 05, is 5 volts. Yung huling number dito na 12 is 12 volts. Ayan. So, wala na. Ito, ano to? Sa fan lang to guys. Driving transistor ng fan. Pero tingnan natin kung ano yung number niya. Number niya ay hindi makita. Hindi ko rin makita rito. Kasi natin ayaw di makita. Pero driving transistor lang yan guys. May number siya, hindi ko lang makita. Pero pag ni-repair to, madali na naman tong hanapin yung number nito guys. Ayan o. May number talaga siya pero hindi siya makita eh. Ang labo. Ang labo kasi may coating. So, ayan yung sa loob niyan. Puro mga driving ano lang to, transistor guys. Ayan, tsaka mga op amp lang yan guys. So bale, ang mechanical lang talaga sa kanya is ito, itong mga relay na to. So 1, 2, 3, 4, 5, 12 volts na relay yan. So paano ko nalaman na 12 volts na relay siya? Kasi itong sa pinakababa niya guys, ayun na, 12 volts na nakasulat. Ayan, okay. So, alisin ko yung 5 na yan. Papalitan natin yan guys. Eto guys, kung baka nakita nyo na bakit ganito to. Ganito na talaga to. Nang binigay sa akin, talagang wasak na yung dito nyo. Hindi ko alam kung bakit nawasak to. Tanggal na sa may board niya. So, yun nga. Papalitan natin to kasi meron tayo dyan bago. Ito siya guys. Ayan. 10 piraso na binili ko. Pero 5 lang yung kakabit natin. Ayan. So, ayan siya guys. 12 volts DC. Ayan. So, ayan. Makes sense naman to guys na 12 volts kasi 12 volts yung input niya. So, kailangan 12 volts din yung ilalagay na relay dito. Ayan. So, alisin ko lang yan guys. Alisin. Ayan. Alisin natin yun. Ayun o. Tapos, ito. Ayun. Alisin lang natin yan. Tapos, kung ano pa yung mga alisin, makikita nyo naman guys eh. So, babalik ako guys kapag natanggal na natin yung pinaka main board niya. Ayan. So, bale yan guys. Kung nakita nyo, nakatagilid na lang siya. Kasi, ayoko tanggalin yung mga to. Yung higpit niyang kasi guys, is na tamang-tama lang. Kasi baka mahigpitan ko ng sobra to, ma-lost thread ko pa. So, ang ginawa ko na lang ay inangat ko na lang yung pinaka-board niya. Kasi ang kailangan ko lang naman talaga guys eh. Ayan lang, tanggalin lang yan eh. Oh. Alisin ko lang yan. Tanggalin yung isa-isa na yan. So, desoldering pump lang naman yan. And then, palitan lang ng bago yan. So, ayan. Napakadali lang yan. Pagka ganyan din yung nangyari sa inyo, kailangan pang tok-tokin para lang mag-charge or para lang gumana yung sa battery. Kasi pagka naka-battery operated na siya, pinupukpok talaga to ni Sir Albert Pak para lang gumana. Or pag sina-charge niya, minsan nakikita niya hindi yata nagcha-charge. So ang ginagawa niya, pinupukpok niya, pak. So ito lang talaga yon. Pag ito napukpok kasi yan, may tunog siya sa loob yan. Meron siyang parang spring. So pag pinupukpok niya, pak, tsaka lang siya gagana. So yun nga, alisin lang natin to guys. Papalitan ko yan, papakita ko sa inyo pag napalitan na siya guys. Ayan. So ayan mga sir, tinanggal ko muna yung isa. So ito siya. So dito kasi guys, ayan, nakatakip siya. Pero kung matatanggal nyo yan, at alanganin kayo na kung 12 volts ba to or 5 volts, meron pong pwedeng paraan na pag-test nyan. So, itetest nyo lang yung coil nya.
So, tignan natin kung halos magkaparehas yung ohmmeter niya. Okay? Or yung resistance niya. So, wait lang guys. Mahirap mag ano eh. Pagdikitin to, wait lang. So, pagdikitin ko muna. So, ayan, kung nakita nyo, itong bago ay 390 ohms. Ayan, 12 volts yan. So, tignan naman natin dito sa may original niya. So, dapat ito nasa 390 pataas. Ayan. Ayan. Dapat 390 pataas yan. So, ayan. So, 10 ohms lang yung tinaas nito guys. Ayan. Or 14 ohms yung tinaas niya. Tama ba? 390 eh. Ayan, nagbabago pa. So, okay lang yun. Oh. Ayan. So, 13 ohms guys yung titinaas niya. Okay? So, mahalata nyo talaga na 12 volts talaga to. Kahit na minsan burado yung nandirito guys, yung pinaka label niya. Ayan. So, okay lang. At least alam natin na tama yung nabili natin. Okay? So, kung bibili kayo ng to, pwede kayo bumili ng 5 piraso na 5 volts, tapos 5 piraso na 12 volts para hindi sayang sa oras guys, syempre, pagka nag-repair na kayo. So, yan mga sir, kung nakita nyo, tinanggal ko na lahat ng relay. So, dito sa ibang relay, makikita nyo na 12 volts siya. Ito. 12L, ito. Ayan, nasa baba. Ayan, 12L. Ayan siya, guys. Okay. So, 10 amps, 250 volts AC. 10 amps, 277 volts AC. 12 amps, 125 volts AC. Ayan. Tapos, ito guys, 120 volts. Hindi ko alam to guys, yung ibig sabihin nito, TV5. Pero, itong L niya, ay 12 volts guys, ito. Nasa baba. Kasi yung sa baba lang talaga yung may label na 12 volts guys, kahit dito. Ito, 12 volts DC naman to. Okay? So, ayan, at kakabitan natin siya guys dito. So, ayan lang siya, oh. Ayan. So, kakabit lang natin yan. Pag ganyan. Ayan, oh. Bago nga pala kayo guys bumili ng relay, make sure na tama yung sukat ha. Kasi may iba't ibang klaseng relay guys. So, ayan. Igaganyan ko na lang yan guys, ha. Tapos, dito yung isa. Ganyan, oh. Naka-pattern naman yan eh. Guys. Ayan, oh. So, balik ako guys kapag ka nakahinang na yan. Ayan. So, ayan mga sir, kung nakita nyo, nakasolda na siya. Lilinisin ko na lang yan. So, madali naman linisin yan. Tapos, eto guys, ayan na siya. Oh, bago na siya. So, make sure na nakalapat yung relay nyo. Okay? So, ayan siya guys. Oh, bago na siya. Bagong bago na. So, ayan. At ikakabit ko lang siya at papakita ko sa inyo guys. So, ayan na siya mga sir. At kung nakikita nyo, eto. Hindi pa natin kasi ito guys nakita eh. So, tignan natin yung microcontroller na ginamit dito. Walang number. Kapatid itong IC na to, wala din number, oh. Sayang guys. Pero ayan, at least okay na yung relay niya. So, bale guys, paano ba? Hindi ko kasi ito matetest guys eh. Wala akong pang test dito eh. So, wala guys, di natin matetest to. Pero, okay na to kasi nga, yun nga, ang problema lang nito guys, papukpukin lang talaga to ni Sir Albert. Gumagana na. So, ayan, okay na naman siya. So, ito, sakto na siya rito. Ito guys, natanggal na kasi yung, ano nyo, board. Ayan, na-chipan na siya guys. So, okay lang yun kasi saktong-sakto lang naman guys. At matigas na siya. Okay. Okay na ulit siya. So, gusto ko sanang i-test to eh. Pero wait lang guys. Tignan natin kung nahanap ako ng battery. Tignan natin kung gagana siya guys. So, bale yan mga sir. Meron tayo dito 12 volts, 17.5
amps an hour na battery na lithium to guys. So 3S po to, 3S 7P. So eto guys, lobat to, nasa 11.6 volts to. So eto guys, sigurado tutunog to kasi ang ano yata nito, lobat nito is 12 volts, mga ganyan ang lobat talaga nito, kaya tutunog to guys. So pakita ko muna sa inyo na gumagana na to para sigurado tayo guys sa video na to na gumagana talaga siya. So mag-spark yan kasi nga meron tayong dalawang 2,200 microfarad na capacitor, kaya mag-spark talaga yan guys. Tignan nyo ha. Wala. So wala. So hindi ko sure, pero pwede natin i-ganito to. Ayan. Or try natin to on. Ayan, para maka-discharge yung capacitor. And ito guys, tingnan natin. Wala talaga. So on lang natin to guys. Bale ayan guys, nakalagay na yung ribbon wire niya or yung connector niya. Tapos i-on lang natin to. Ayan siya. So tutunog yan, alisin ko to pag tumunog. Ayan. Okay. At narinig nyo, nag-click yung relay niya talaga. Ayan. So sigurado na ako dito guys na gagana na to. Hindi na siya magpupokpok. Ayan. So ikakabit ko na lang yan guys. At kung gusto niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button, click nyo all guys. Bye. Peace.